Sa mga sandali ito, mga kapuso, mga kapiling naman natin live ang hepe ng AFP Public Affairs Office, si Colonel Edgard Arevalo. Sir, maraming salamat. Magandang hapon. Welcome sa QRT. Unang-una, sir, yung naitanong ko na po ito sa Philippine National Police kanina, yun pong nahuling alleged Abu Sayyaf member sa Bohol, kumpirmadong ito na po ba si Abu Saad, sir? Well, kinumpirma sa atin yan, nag-issue na actually ng joint statement ang Philippine National Police at ang ating Armed Force of the Philippines, particularly ang Central Command, Yes, sir. na ito si Saad Kiram. Isa siya sa grupo ni alias Abu Rami na nagtungo sa Bohol at nabigo sa kanilang tangkang terrorist activity. Ano po ang status, Colonel Arevalo, sa isinasagawang military operation para matuntuntaho yung ibang kasamahan nitong mga naaresto nyo, sir? Ang magandang balita natin dyan ay nagpapatuloy ang ating kinakandak na operasyon at we are hopeful that in a matter of days, hopefully, makuha na natin ang isa o dalawa pa sa kanilang original na grupo na kasama ng pumasok sa Bohol sapagkat ayon sa informasyon ng mga nakuha natin kay Kiram, kay Saad Kiram, mahahalaga at importante ang mga impormasyong nakuha natin na makatutulong sa atin ng malaki upang mahuli natin ang natitira pang grupo na natitira pa sa grupo nila alias Abu Rami. Nangangahulugan, Colonel Arevalo, sa pagkakaaresto dito kay Abu Saad, basag na yung grupo. Ibig sabihin, magkakahiwalay na po ba? Tama po yan. Sa katunayan, kasama sa impormasyon na ibinigay ni Kiram sa atin ay nauubusan na sila ng bala at sa katunayan ay si Kiram ay halatang gutom at pagod at malaking bagay ito upang masabi natin na maliit na o wala na sila, hindi na sila nakakapag-pose ng threat. Actually, even before na makuha natin si Saad, ay nasasabi na ng ating pamunuan ng Armed Force of the Philippines, particularly ng Central Command, na ang natitira pa o bahagi ng grupong ito no longer pose a threat sa ating mga kababayan sa Bohol. Kaya patuloy po nating sinasabi na ligtas na po na magtungo sa Bohol at wala po tayong sukat ipangamba upang makapigil sa anumang plano natin na pumunta sa Bohol sapagkat under control na po ang sitwasyon at masasabi natin na hindi na sila nakapag-pose ng malaking threat upang pigilan ang pagpanumbalik ng katahimikan at kaayusan sa lalawigan ng Bohol. Sa isinasagawa nating pursuit operation, Colonel Arevalo, saan nakatutok ang military para ho matuntumpa yung ibang mga ASG members? Siguro, you will pardon me muna, Emil, kung hindi muna natin masabi sapagkat we do not want to telegraph our punches, but what we can say with certainty is we are hot on their tracks. Gaano kayo confident, sir, doon sa deadline na ibinigay na malilipol kaagad tong mga miyembro ng Abu Sayyaf na ito, sir? Sa atin, we try to avoid imposing deadline upon ourselves, that we already have and we will still commit and continue to commit that we will get them the soonest time possible. Colonel Arevalo, kaugnay po nung breaking news kanina, pasadong alas 3:30 ng hapon, isang military chopper ang di umano'y nag-crash sa vicinity ng Tanay Rizal. Baka pwede yung i-update naman kami, sir, tungkol dito. Well, alam po ninyo, mga kababayan, isa pong malungkot na araw ito para sa ating Armed Forces of the Philippines sapagkat gaya nga po ng nabanggit, tatlong magigiting na kagawad ng hukbong himpapawid ng Pilipinas ang binawian ng buhay at ang isa rito ay sugatan matapos ang kanilang training na ginawa ngayong araw na ito. They are actually on an air-to-ground operations training at naghahanda ang ating mga sundalo ng 2nd Infantry Division at ang mga pulis, 12 pulis, 12 kagawad ng Philippine National Police ang nakikibahagi sa training na ito bilang paghahanda sa disaster relief operation at possible rescue operations on times of disaster nung mangyari ang insidenteng ito. Colonel Arevalo, mayroon pa ho ba tayong hinahanap na sakay nitong bumagsak na chopper na to, sir? Wala na sapagkat dalawang chopper ito, subalit isa lamang ang nagkaroon ng problema at immediately nung mag-crash yung helicopter, agad na tumakbo ang mga when about to crash yung helicopter, nakatakbo kaagad ang mga personnel ng 2nd Infantry Division at naitangkapan nilang iligtas yung dalawang piloto. Subalit yung dalawang aircrew, hindi na nila gawang nailigtas sapagkat nagliyab na ang chopper. At unfortunately, isa sa dalawang piloto ay namatay din, kaya naging 3 ang patay. Isa ngayon piloto ay sugatan at kasalukuyang nasa sa Armed Force of the Philippines Medical Center. Ang gusto nating bigyang diin dito ay ang kagitingan ng ating mga piloto, hindi lamang sa kanilang ginagawang training at paghahanda para sa disaster relief and rehabilitation operations, kung hindi ang ginawang kagitingan ng dalawang pilotong ito na sa kabila ng apparent death
or apparent danger sa kanilang buhay, ay pinilit nilang iiwas ang helicopter buhat sa mataong lugar dito sa Barangay Sampaloc sa Tanay Rizal, at naiiwas nila sa bahayan at doon nila pilit attempt ilapag at doon nag-crash sa isang bakanting lote, kung kaya't maraming buhay pang nailigtas sa kabila ng katotohanan na ang kanilang buhay mismo ay nasa peligro. Wala pa kaming picture, wala pa kaming video kung na magsasabi ko ano po ang itsura nito mga military choppers na ito. Colonel Arevalo, ano bang klaseng chopper itong gamit ho ng mga This one a UE helicopter. Okay. Opo, ito ang isa sa mga workhorses natin sa Philippine Air Force na tumutulong sa atin sa mga disaster and relief operations. That's why essentially ito ang ating ginamit. Sa ngayon, malamang i-hold muna ang training. Nakausap natin si Major General Eric Paraino, ang commander ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army, at ipinagbigay alam na rin po natin ito sa kagawad ng Philippine Air Force upang sila ang magsagawa ng kaukulang investigasyon, at pinauubayan na po natin sila sa kanila kung ano man po ang announcement sa possible reasons kung bakit po nangyari ang trahedyang ito. Initial, sir, baka meron na ho tayong natanggap na impormasyon para matukoy kung ano po ang sanhi ng pagbagsak nito. Wala pa po tayong initial information sa bagay na yan, but I'm sure the Philippine Air Force is going to embark on an immediate investigation upang kagyat nating malaman kung anong pwede nating gawing aksyon, sapagkat ang helicopter na gaya nito ay malaki ang pakinabang, malaki ang tulong na inihatid sa atin. That's why kagyat kailangan nating malaman ang mga kasagutan sa tanong na yan. Ilan na lang ang natitira? Ilan na lang nalalabi nating unit ng UE, sir? Wala akong exact figure sa ngayon. Probably the spokesperson of the Philippine Air Force will be in a better position to answer that. But what I can tell you ay itong mga UE helicopter na ito or UH-1H ay malaki ang naitutulong at patuloy pa siyang bahagi ng ating rescue, relief, and even combat operations. Mga kapuso, ang hepe ng AFP Public Affairs Office, si Colonel Edgard Arevalo, sir. Maraming salamat. Maraming salamat. Good luck.